Ito ang Bahrain. Dito matatagpuan ang isa sa pinakasinaunang sibilisasyon sa buong mundo. Sinasabi din na ito daw ang lugar ng orihinal na Garden of Eden. Maliit man kumpara sa ibang mga bansa dito sa Gulpo, di naman ito nahuhuli pagdating sa pagiging maunlad. Dahil kung ang mga karatig bansa nila ay sa langis na kasalalay ang ekonomiya, nag-iba naman ng landas ang Bahrain. Pinaunlad ang iba pa nilang mga industriya at produkto gaya ng tela at ginto. Daan upang sila ay maging isa sa mga sentro ng kalakalan sa rehiyon. Sila din ang sinasabing may pinakamahusay na sistemang pangkalusugan at pang-edukasyon sa buong gitnang silangan. Matagal-tagal ding naging kolonya ng Britanya ang Bahrain, kung kaya't marami dito ang nakakapagsalita ng Ingles. Kapansin-pansin din ang impluwensya nito sa kanilang kultura. 31% ng populasyon nito ay binubuo ng mga banyagang lahi. 13% nito ay mga Asyano at malaking porsyento doon ay mga kababayan nating overseas Pinoy. Islam ang pangunahing relihiyon sa Bahrain. 85% ng populasyon nito ay mga Muslim, pero bukas naman sila sa ibang relihiyon. Katunayan, may mga simbahang Katoliko dito at bukas na nakakapagmisa at nakakapagsimba ang mga kababayan nating Kristiyano dito sa kanilang bansa. Ang Bahrain ay isa sa pinakamoderno at liberal na bansa sa Gulpo. Kung kaya't isa ito sa pinakapaboritong puntahan ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo na nagnanais matikman ang buhay sa gitnang silangan. Yun nga lang, dahil sa isa itong bansang Muslim, di ka makakapasok kung may Israeli stamp ang iyong passport. Moderno man at maluwag dito sa Bahrain, tradisyonal pa rin ito pagdating sa maraming bagay dahil nga sa pagiging bansang Muslim nito. Nakaabaya pa din ang mga babaeng Bahraini at ang mga dayuhang kababaihan ay inaasahan pa ring manamit ng konserbatibo. Bahraini dinar o BD ang pera nila dito. Pero nakakatuwang tinatanggap din sa mga mall at mga tindahan ang dolyar. Pati na ang mga pera ng iba't ibang bansa sa Gulpo. BD nga lang ang sukli sa'yo. Taxi ang pangunahing mode of transportation palibot sa Bahrain. Medyo may kamahalan nga lang, di kasi dito uso ang metro. Pero kung dito ka nagtatrabaho, kung di ka man magkaroon ng sarili mong sasakyan, malamang merong service ang iyong pagtatrabahuhan at hatid sundo kayo sa inyong tirahan at pinapasukan. Maliit lang ang Bahrain. Kaya mo itong libutin sa loob ng 2 araw. Ngunit hindi magsasawa ang isang bumiyahing OP dito sa dami ng pwedeng puntahan. Di man kataasan ang sweldo ng karamihan sa mga OP sa bansang ito, ang init ng pagtanggap sa kanila ng mga Bahraini at ang pagiging maluwag at moderno ng bansang ito ang mga dahilan para ito'y patuloy na maging isa sa paboritong destinasyon ng ating mga kababayang OP. Buong Pilipinas. Sa kanya, okay lang kami dito. Una kong experience dito sa Jeddah, nung pagdating ko galing sa airport, talagang gusto ko nang bumalik na. Dahil ang Jeddah talaga noon,
parang maladesyerto pa rin. Nagkalat dyan ang mga lata, ang mga langaw, napakalaming langaw nung dumating ako dito. Sa dami ng kwentong narinig ko tungkol sa Saudi Arabia, kinailangan kong ihanda ang aking sarili para sa 1 linggo naming pamamalagi doon. Pinagupit ko ang buhok ko kasi daw bawal ang mahabang buhok sa lalaki. Magdala daw ako ng maliit na camera dahil hindi raw pwedeng kumuha ng video o photo in public. Dapat daw laging nakakabit sa akin ang passport ko. At bawal lahat ng bisyo tulad ng alak, sugal at sigarilyo. Bawal ding tumitig sa babaeng taga-Saudi. Stricto daw doon lalo na sa press at media. Yan ang tumatak sa isip ko na magpunta kami sa mga syudad ng Saudi Arabia upang bisitahin ang marami nating kababayang OP.